Magandang araw, Zeranians! Ako si Maxine Janelle E. Torres. Hi, I'm Lady Alwina Vigagarino. Ako nga pala si Jillian Hillary Mercado. Ako nga pala si Angie Sibaran. Ako nga po pala si Chad Martin Telias. Ako si Eliza May De Jesus. Ako si Blessy S. Acuña. Ako si Maylin Martinez Yap at kami ang Group 5 Imaginative. QC. Ngayong araw, tatalakayin natin ang konsepto at katuturan ng pagkamamamayan. Ano nga ba ang pagkamamamayan? Ang pagkamamamayan o citizenship ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa ayon sa itinakda ng batas. Hindi lahat ng naninirahan sa bansa ay mamamayan nito dahil may mga dayuhang nakatira na hindi kasapi rito. Tulad ng mga mamamayan na naninirahan sa ating bansa na ang layunin lamang ay mag-aral, mamasyal at magnegosyo, ay hindi maituturing na mamamayan ng Pilipinas dahil sila ay mamamayan ng ibang bansa. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mamamayang Pilipino. Mula sa Artikulo 4, Seksyon 1 hanggang 5 ng 1987 Konstitusyon, nakasaad ang mga itinatakda ng batas hinggil sa kung sino ang itinuturing na mamamayang Pilipino. Seksyon 1. Ang sumusunod ay ang mga mamamayan ng Pilipinas. Una, ang mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng saligang batas na ito. Ikalawa, ang mga ama o ina ay mamamayan ng Pilipinas. Ikatlo, ang mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng karampatang gulang. At pang-apat, ang naging mamamayan ayon sa batas. Seksyon 2. Ang katutubong inanak na mamamayan ay ang mga mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagkasilang na wala nang kinakailangang gampanan anumang hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino. Seksyon 3. Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas. Seksyon 4. Mananatiling angkin ang pagkamamamayan ng mga mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang. Sila ay itinuturing sa ilalim ng batas na nagtakwil ito. Seksyon 5. Ang dalawang katapatan ng pagkamamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Mga prinsipyo ng pagkamamayan ng Pilipino. Meron tayong dalawang prinsipyo. Ito ang jus sanguinis at ang jus solis. Ano nga ba ito? Ang jus sanguinis or mas kilala bilang right of blood ay prinsipyong sinusunod ng ating bansang Pilipinas kung saan naayon sa dugong nananalaytay o pagkamamayan ng magulang ang nationality ng isang bata. Halimbawa, isang Chinese si Luca na nakatira sa Pilipinas. Nakilala niya ang isa pang Chinese na si John dito sa bansang Pilipinas. Sabihin nating nakabuo sila ng pamilya at nagkaroon sila ng anak. Ang nationality o pagkamamamayan ng kanilang magiging anak ay isang Chinese. Dahil ang dugong nananalaytay sa kanyang magulang na si Luca at John ay isang Chinese. Kung kaya, sa ilalim ng jus sanguinis, ang kanyang magiging nationality ay isang Chinese. Samantalang, ang jus soli o mas kilala naman sa tawag na right of soil, ito naman yung prinsipyo na sinusunod sa bansang Amerika. Kasi ayon sa lugar kung saan isinilang ang isang tao ang pagkamamamayan nito. Balikan muli natin si Luca at John. Sabihin natin na nagkakilala sila sa Amerika at pareha silang Chinese, nagkaroon ng pamilya at nagkaroon ng anak. Sa ilalim ng prinsipyong jus soli o mas kilala bilang right of soil, ang magiging nationality ng kanilang anak ay isang Amerikano dahil sa Amerika ay pinanganak ang kanilang anak.
bawat bansa, depende kung ano yung pinaniniwalaan nila. Ngunit sa bansa natin, yung jus sanguinis, yung pinaniniwalaan nating prinsipyo at sinusunod natin. Meron din mga bansa na hindi ito ginagamit at mas prefer na ginagamit yung jus soli. Pero sa ating bansa, jus sanguinis ang pinaka-prinsipyong ginagamit. Ayon sa Section 3 na kaninang nireport ni Maxine, sa sandigang batas, ang pagkamamayan ng isang individual ay maaaring mawala, ngunit ito'y maaaring mabalik. Ibig sabihin, maaari kang hindi makonsider na citizen ng iyong bansa, ngunit pwede din itong mabalik ulit. Mga sumusunod na aking babanggitin ay ang maaaring maging sanhi ng pagkawala ng pagkamamayan ng isang Pilipino. Una, ay sa pamamagitan ng naturalisasyon sa ibang bansa. Mamaya ipapaliwanag ko kung ano pa ang ibig sabihin ng naturalisasyon. Pangalawa ay ang expatriation o kusang pagtalikod sa pagkamamayan. Pangatlo, panunumpa ng katapatan ng sanligang batas ng mga banyaga pagsapit ng 10 hanggang 20 na taon. Pang-apat, paglilingkod sa hukbong sandatahan ng ibang bansa. Panglima, pag-aasawa ng dayuhan at pagsunod sa pagkamamayan nito. Kung may mga dahilan o sanhi kung bakit nawawala ang isang pagiging mamamayan ng isang Pilipino, meron ding mga paraan para maibabalik ang pagka-Pilipino. Una na rito ang naturalisasyon. Ito ang paraan ng pagtanggap ng bansa sa isang dayuhan at pagkakaloob sa kanya ng karapatang tinatanggap ng mga mamamayan. Maaari itong makamit sa pamamagitan ng hatol ng hukuman o batas ng Kongreso. Ang mga mamamayan na sumasailalim sa bisa ng naturalisasyon ay tinatawag na naturalisado. Pangalawa, repatriation, ang tawag sa kusang pagbabalik ng isang tao sa kanyang pinanggalingang bansa pagkatapos na mabawi ang kanilang pagkamamamayan. Pangatlo, aksyon ng Kongreso, pagtugon sa mababang kapulungan ng Kongreso ukol sa aplikasyon para maging isang mamamayang Pilipino. Pang-apat, itong pagpapatawad ng gobyerno sa isang tumakas sa sandatahang lakas ng bansa. Ito yung paraan na kadalasang ginagamit para sa mga sundalo na nagsilbi sa pamahalaan, ngunit tumakas habang sila'y nasa tungkulin. Lalo na sa panahon ng digmaan, kaya nabawi ang pagkamamayang Pilipino mula sa kanila. Mga kahalagahan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa gawaing pansibiko at gawaing politikal. Una, may mabuting kalusugan at kalusugang mental. Mas mababa rin ang antas ng krimen ng isang bansa. Ikalawa, mas napapaunlad ng mga tao ang kanilang kakayahang mag-isip ng malalim, magpahayag ng sarili sa malikhaing paraan, maunawaan ang mga ideya at issue sa konteksto. Ang mga bansang demokratikong republikano tulad ng Pilipinas ay inaasahang mabigyan ng kaganapan ang pagsasabuhay ng mga prinsipyo at mga gawaing nagsusulong ng demokrasya. Ikatlo, sa pamamagitan ng civic engagement, napauunlad ng mga mamamayan ang kanilang mga kasanayan at boses upang makalikha ng positibong pagbabago. Nararapat na ang mga tao ay magkaroon ng mataas na antas ng interes sa mga pangyayaring politikal at mga isyong panlipunan. Naipapakita rito na ang kapangyarihan na pumili ng pinuno ay nasa kamay ng mga mamamayan. Ikaapat, ayon sa pag-aaral, ang civic engagement ng kabataan ay may kaugnay sa paggamit ng mataas na antas ng edukasyon at mataas na kita pagsapit ng sapat na gulang. Marapat lamang maliwanag sa mga kabataan ang mga limitasyon upang huwag mahulog sa gawaing labag sa batas. Ikalima, sa civic engagement, natututunan ng mga mag-aaral ang pagsasalita sa publiko, kritikal na pag-iisip, pagtutulungan, pangunguna, pamumuno, empatya, at iba pang mga kasanayan sa paglutas ng mga problema sa lipunan. Ika-6,
Alam naman natin na ito ay nakatutulong upang mas maunawaan ang mga isyong panlipunan na nakaaapekto sa kanilang buhay at ang kanilang papel sa paglutas ng hamon sa komunidad. Ikapito, nagkakaroon ng inspirasyon ang mga tao patungkol sa pagkakaroon ng pagbabago dahil nasaksihan nila ang mga problemang panlipunan sa kanilang pamayanan. Ikawalo, ito ay nagbubunga sa isang responsableng pakiramdam o sentido na ang mga tao ay may pananagutang tulungan ang mga kapuspalad o mga nasa laylayan o tinatawag ding marginalized sector. Ikasyam, ito ay nagkakaloob ng mga kaalaman ukol sa iba't ibang pangkabuhayang programa at pagsasanay na iginagawad ng gobyerno. Ikasampu, maiengganyo ang mga nahalal na opisyal na lalong maging responsable, mapanagot at mapagserbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Dito sa ating bansa, may mga organisasyon o samahang pansibiko na nabuo na hindi lamang tumutulong para maidaos ng maayos at mapayapa ang halalan, kundi para proteksyonan at isulong ang demokratikong proseso ng eleksyon. Narito ang ilang halimbawa ng mga organisasyong nabanggit. National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Sila ay ang tagabantay sa panahon ng halalan na naorganisa noong 1983. Ikalawa, ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Nabuo ito noong 1991 sa pamumuno ng mga pari sa pangunguna ni Archbishop Jaime Cardinal Sin bilang tugon sa tawag ng pagtulong ng simbahan sa panahon ng eleksyon. Isa ring anyo ng gawaing pansibiko ang pagbubuluntaryo sa mga iba't ibang samahang pansibiko na naglalayon ng pagbabago sa ating lipunan. Ang pagbubuluntaryo ng mga mamamayan na sumali sa mga gawaing pansibiko ay nangangahulugan ng pagkilos kung saan ay nakakatulong sila ng malaki sa mga namamahala ng bansa upang malunasan ng ilang mga suliranin na kinakaharap ng bawat komunidad. Ito naman ang mga katangiang dapat taglayin ng isang aktibong mamamayang na kilalahok sa gawaing pansibiko. Ang pagsulong at pagunlad ng ating bansa ay nakasalalay sa ating mga mamamayan. Sa pamamagitan ng pagkukusa na makipagtulungan at pakikiisa sa paggawa ng mga gawaing pansibiko, gaano man kadali o kahirap ito ay may malaking tulong upang mabigyang kalutasan ang mga suliranin na kinakarahap ng ating pamayanan. Para tayo ay lubos na nakalahok sa mga gawaing pansibiko, dapat nating taglayin ang mga katangian ng isang aktibong mamamayan. Narito ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayang na kilalahok sa mga gawaing pansibiko. Kabansa, tungkulin nating mamamayan na sikaping isulong ang pagbubuklod, pagtutulungan at pagkakaisa. Gaya ng ating mga pumanaw na bayani, mapapaunlad din natin ang ating bansa kung tayo ay magtutulungan at masusuklian natin ang kanilang mga sakripisyo at ibinuwis na buhay kung mapapanatili natin ang kaayusan at katahimikan. Dumako naman tayo sa mga makabagong mga bayani. Ang tinatawag na makabagong bayani ay ang mga OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa upang may taguyod ang kanilang pamilya sa bansang kinabibilangan. Isa rin sa makabagong bayani ang mga frontliners na nagbuwis ng sakripisyo ng kanilang buhay upang maayos na lamang at maprotektahan at mailigtas ang mga tao sa sakit na COVID-19. Tapat sa bansa. Nangangahulugan ito na handa tayong magmalasakit at maglingkod para sa bansa sa anumang oras kung may magnanais sa pagbagsakin nito. Tulad ng ginawa ng 12 taong gulang na si Janela Lelis na iniligtas ang ating watawat sa kasagsagan ng bagyo at mataas na pagbaha. Ang buong katapangang pagbuhat sa watawat at hindi pag-alintana ang panganib na dulot ito, may ligtas lang ang bandila ay patunay na likas sa ating mga Pilipino na pagiging tapat sa bayan. Umani ng paghanga at pagkilala sa buong bansa dahil sa murang edad niya ay nakagawa siya ng kabayanihan. Ang pagpapahalaga at pangangalaga natin sa ating mga kasaysayang puok at bagay na sumisimbolo sa pagiging malayang bansa ay isa ring palatandaan ng pagiging tapat sa bansa. B. Handang ipagtanggol ang Estado. Ang kahandaang ipagtanggol ang Estado
tulad ng ginawa ng ating mga bayani, ay pagpapakita rin ng pagiging makabayan. Sa lahat ng pagkakataon, bilang isang mapanagutang mamamayan, tayo ay dapat na handang magtanggol sa ating bansa. Sinusunod ang saligang batas at iba pang mga batas ng Pilipinas. Ang hindi paggalang sa batas ay nagdudulot ng kaguluhan sa pamayanan. Kung ang lahat ng mamamayan ay sumusunod sa batas, tayong lahat ay mamumuhay ng mapayapa, masagana at tahimik sa isang pamayanan. Simple man o mabigat ang naipatutupad na batas at patakaran, ay kailangan itong sundin upang mas maging maayos ang takbo ng lipunan ng ating ginagalawan. Kaya nararapat na sundin ng bawat mamamayan ang saligang batas at ang iba pang batas ng bansa. D. Nakikipagtulungan sa gobyerno. Ang bawat mamamayan ay kailangang makipagtulungan sa may kapangyarihan upang mapanatili ang kaayusan at mapangalagaan ang katarungan ng ating lipunan. Mahalaga ang partisipasyon at magandang koneksyon ng pinuno sa mga mamamayan at ang partisipasyon ng mamamayan upang masolusyonan ang problema. Ang pagtangkilik sa sariling produkto. Kung ang bawat Pilipino ay prioridad na bilhin ang produktong gawa ng mga Pilipino, makakatulong ito sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Ang pagtaas ng demand ng produktong gawa ng Pilipino ay nangangahulugang tataas din ang kita ng mga producer at tataas ang babayarang buwis na siyang ginagamit ng pamahalaan para pondohan ang mga programa at proyektong panlipunan. Ang pagtangkilik sa sariling produkto ay magbubukas ng oportunidad sa mga mamamayan sapagkat nangangailangan ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng Pilipino ng karagdagang manggagawa. Aalahanin natin na sa bawat produktong gawa ng mga Pilipino na binibili natin ay nakakatulong para umangat ang ating ekonomiya. F. Pagbabayanihan sa panahon ng kalamidad at mga suliranin na ating kinakaharap. Ang ating bansa ay madalas na tinatamaan ng bagyo dahil ang lokasyon nito ay matatagpuan sa tinatawag na typhoon belt. Kaya naman taon-taon ay hindi tayo nakakaiwas sa pinsalang dulot ng kalamidad na ito sa ating bansa. Sa panahon ng ganitong sakuna, namamayani sa puso at diwa ng mga Pilipino ang espiritu ng bayanihan, kung saan maraming mamamayan ay nagbibigay ng ambag sa simpleng paraan para maiparating sa mga nasalantang kababayan ang kanilang munting tulong. Katulad na lamang noong sinalanta ng Bagyong Yolanda ang Tacloban. Maraming mga pansibikong organisasyon at mga pribadong mamamayan ang gumawa ng pagkilos upang makiagapay sa gobyerno na lumikom ng pondo at mga mahahalagang pangangailangan na kanilang ipinamigay sa mga naapektuhang kababayan. Ikalawa, makatao. Bawat tao ay may karapatan na dapat igalang at protektahan. Bilang mamamayan, may kalayaan tayong gamitin ang bawat karapatan, ngunit dapat nating tandaan na ang bawat karapatan ay may kalakip na pananagutan at tungkulin na igalang din ang mga karapatan ng iba. Kaya, nararapat lamang na tiyakin natin na hindi tayo nakakasakit o nakapipinsala sa ibang tao habang tinatamasa natin ang mga karapatang ito. 3. Produkto. Ang aktibong mamamayan ay nagtatrabaho o gumagawa sa malinis na paraan. Ginagampanan nito ang kanyang tungkulin ng mahusay, may buong katapatan at pagkukusa. Ang pagiging matyaga at masipag sa paggawa ay ugali na nating mga Pilipino noon pa man. Ito ay pinakita sa atin ng ating mga ninuno ni Ifagüeño na pagkakagawa sa Banawe Rice Terraces. Dahil sa tiyaga at sipag ng mga ninunong Ifagüeño, ay nagawa nilang makabuo ng isang tanawin na ngayon ay hinahangaan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ikaapat, may lakas ng loob at tiwala sa sarili. Ang katangian na pagiging matatag at may tibay ng loob ay pinamalas ng ating mga bayani sa paglaban sa mga mananakop na Kastila, Amerikano at Hapones upang lumaya ang bansa mula sa kamay ng mga mapanlupig na dayuhan. Kaya naman nararapat lamang na sila ay tinuturing ng mga makabagong bayani. Sa iba't ibang larangan, naipamalas nating mga Pilipino ang ating galing dahil sa tatag ng loob, kumpiyansa at tiwala sa sarili na ating angkin. Kaya unti-unti ay nakikilala tayong mga Pilipino sa buong mundo.
5. Makatwiran. Isinaalang-alang ang kapakanan ng nakakarami kaysa pansariling interes. Ang makabayang mamamayan ay kumikilos ng naaayon sa isinasaad ng batas at pinapahalagan kung ano ang tama. Ika-6, matulungin sa kapwa. Likas na sa mga Pilipino ang pagtulong sa kapwa. Tayo ay likas na mapagkawang gawa, lalong-lalo na sa mga kapuspalad at dumaranas ng hirap sa buhay. Madalas na nakikita rin ang pagiging matulungin nating mga Pilipino sa panahon ng mga kalamidad, sakuna, aksidente at pagdadalamhati. Palaging namamayani sa ating puso at isipan sa mga panahon na ito ang pagtutulungan at bayanihan. Ang pagtulong na walang hinihintay na kapalit ay patalandaan ng pagmamahal sa kapwa. 7. Makasandaigdigan. Ang makasandaigdigang mamamayan ay mamamayan ng kanyang bayan at gayon din ng buong mundo. Palagi nitong sinasaalang-alang ang kapakanan ng kanyang bansa at ng mundo sa pangkalahatan. Ang nabanggit na mga katangian ay nararapat maisabuhay ng isang mamamayan habang siya'y aktibong nakikibahagi, maging ito may tuwiran o dituwiran sa mga gawaing pansibiko at nakikilahok sa mga usaping pampolitika nang sa ganon ay magampanan niya ng maayos ang kanyang mahalagang papel tungo sa kaunlaran ng bansa at ng bansang Pilipinas. Muli, kami ang Group 5 Imaginative at sana kayo ay may natutunan sa aming pag-uulat. Maraming salamat sa pakikinig at paalam!